Ayan. So, gumagana na mga idol. Ayan. So, ito nga yung solar electric fan mga idol na galing sa Shopee. Ayan. So, ito meron siyang saksakan ng solar panel dito o dalawa. Ewan ko kung yung isa ay para sa ilaw siguro or input lang lahat ito. Pero sa tingin ko may output dito. Ayan. So ito nga idinala sa atin ng ating client dahil may problema after a few weeks daw na ginagamit nila dati-dati. Pagka kumulimlim or wala ng araw, umiikot pa rin yung LEC niya. So gumagana pa. So all of a sudden napansin nila na hindi na gumagana kapag wala ng araw at humina na yung kanyang ikot. So dito kasi mga idol, yung mga ganitong klaseng solar electric fan, meron itong battery. So kapag ganun yung kanyang problema, ibig sabihin meron ng problema yung kanyang battery, either BMS or battery. So ngayon, kung meron kayong ganitong klaseng electric fan, solar electric fan na galing sa Shopee or hindi man galing sa Shopee pero ganito yung klaseng electric fan nyo na nabili, solar electric fan mga idol, at hindi na siya gumagana kapag walang araw or let's say, basta pagka wala ng araw, hindi na gumagana or hindi nakasaksak yung kanyang solar panel, ibig sabihin, may problema na at ito ay gagawan natin ng tutorial. Okay, so stay tuned mga idol, gawan natin to ng tutorial kung paano ayusin. Ayan, so very common ang problema ng mga ganitong klaseng solar electric fan mga idol. No? Pagka hindi na gumana ng walang solar panel, ibig sabihin yan may problema na sa kanyang battery or sa kanyang BMS, no. So hindi na natin pinakita kung paano ito binaklas kasi madali lang naman itong baklasin mga idol. Naka-clip lang yan, ayan, no. Naka-clip lang siya. And then binuksan na rin natin. So dito sa ganitong klaseng solar electric fan mga idol ay maganda siya dahil meron siyang BMS. So itong BMS na to mga idol ay nagsisilbing protection nyo laban sa over voltage at over charge or over discharge ng bateryang ito, no. So napakahalaga nito ngayon mga idol para sa mga newbie or para sa mga gustong ayusin yung kanilang ganitong klaseng solar electric fan ganito, no. So syempre dapat meron kayong multi-tester or digital tester para panukat ng ating mga baterya kung meron pa siyang voltahe, no. Para malaman natin kung anong problema, kung BMS ba or battery. So ito i-test natin. So dito sa ating digital tester, punta tayo sa 20. Ayan, and then yung ating probe, positive and negative. Yung ganitong klaseng baterya 18650, ang positive nito lagi ay ito, kung mapapansin nyo, no. Ito yung ating positive at yung ating negative ay yung talagang flat na flat. Ayan, so tetesterin natin. So ito nga pala ano mga idol, no? Ito pala yung kamada ng ating battery. Ito ay 2S 2P, dalawang series, dalawang parallel yung kamada ng baterya. Ibig sabihin ito ay 8 volts. Ayan, kasi ang isang battery nito, ang voltahe nito ay 4.2 volts to 4.6 volts. So pagka nag series kayo niyan ay nasa 8 volts yung kanyang kalalabasan. Ayan, so nakadoble siya, naka 2P para mas kumunat, no. O tetesterin natin kung may laman pa yung kanyang mga baterya. So itong isa mga idol ay nasa 1.3, 1.42, and 2.35. So ang problema nito mga idol ay baterya. Papalitan na lang natin yung kanyang baterya. Hindi natin matetesting yung BMS kung goods pa hanggat yung ating mga baterya ay masyadong mababa. Kasi either nag-cut ito, magka-cut kasi ito kapag mababa yung voltahe, no. So hindi natin matetester tong BMS kung goods pa ba. Kailangan lagyan natin siya ng maayos na baterya, maayos na voltahe hanggat para gumana, no. So kapag okay yung ating baterya at hindi gumana yung BMS, walang output, ibig sabihin sira din yung kanyang BMS. So papalitan din natin. Pero bago tayo magpunta sa BMS, dito muna tayo sa kanyang battery. Okay? So kalasin muna natin yung
baterya natin. So unang-una syempre tanggalin muna natin yung kanyang BMS. Ayan. Set aside muna natin yung BMS. Dito muna tayo sa baterya. Tanggalin muna natin to. Kasi magagamit natin to. Okay. So hindi na tayo magpo-focus dito sa baterya mga idol kasi papalitan na natin yan ng bago. Ito yung gagamitin natin. So huwag kayong mag-alala mga idol kung nagkakaproblema kayo sa materials dahil dito naman sa ating video, ang lahat ng ating mga ginagamit na materials ay nilalagay natin sa comment section yung links at kung ano-anong mga gagamitin nyo. Okay, so itong mga to ilalagay ko sa comment section. Okay, so testerin muna natin yung ating 4 na baterya. Ayan, ito ha, positive to ha, positive. Ayan o, positive. And then ito ay negative. Ayan, so testerin muna natin. 3.79, 3.57, 3.79, 3.79. Okay, so goods na goods. So dito sa video na ito mga idol ay gagamit ulit tayo dito ng spot welder machine. Ayan, so dito kasi mas mapapadali yung ating trabaho, no. Pero kung wala kayong ganito, okay rin din naman kung gagamit kayo ng panghinang. Kung kabisado nyo. Kung hindi nyo kabisado, pwede nyo ipagawa, ipanood nyo yung tutorial natin para malaman nila yung gagawin. Yan, so unahin muna natin yung ating parallel, no. Ito yung ating parallel. Magpa-parallel tayo dito ng dalawa. So positive at saka positive. And then sa dulo niya negative at negative. Yan, so parallel muna tayo. Ayan, so tapos na natin yung ating 2P connections, no. Dalawang 2P na dalawang naka 2P. And then ang gagawin natin mga idol, i-series natin 'yan. So ito yung negative, ito yung positive, negative, positive. Ang gagawin lang natin para mag-series yung dalawa, babalik ta rin natin yung isa. Ayan. So magiging positive to negative. So ang gagawin natin dito, si-series natin yan. Kukonek natin yan dito. Dalawa. Ayan. So, ganyan ang kanya magiging kalalabasan. Ayan. So, ni-series na natin yung dalawa mga idol. Ito na yung ating connection. Positive and negative. So, nakatupi na siya. Parehas na sila niyan dito. Ayan o. Tignan nyo. So, see? O, parehas na sila. Okay. So, ang next step natin ngayon is ilalagay na natin yung kanyang BMS. Ito, para ma-testing na rin natin kung gumagana yung kanyang BMS. So yung connection nito parehas lang dito mga idol, no? Parehas lang. So kung ano yung tinanggal natin, kung saan yung tinanggal natin, yun din yung ibabalik natin. So napalitan na rin natin yung kanyang nickel strip mga idol, no? Paalala ko lang ulit, kung wala kayong nickel strip, okay lang ang wire, no? Yung mga speaker wire, okay? So ganito, no, hindi kayo malilito dito. Itong kanyang BMS mga idol, meron itong anong tawag dito? May label ito kung asan yung battery negative at kung ano yung battery positive. Pero para hindi kayo hindi kayo maguluhan, sundan nyo na lang yung color coding nito dito sa taas. So ito ay pula, ito ay itim. Ang pula ay positive at ang itim ay negative. So natanggal yung ating positive. Hinang ulit natin to. Yan. So ganito. Etong nasa dulo naman ay negative to mga idol. Okay. So ito ay positive, ito ay negative. Ito ay negative din. So kung dito sa baterya mga idol, ito. Ayan. So nakikita nyo itong pulang positive, no? Ayan dito yung positive natin. Ang connection niyan ganyan.
So kung asan yung positive, dun din yung positive natin dito sa BMS. And then ganun din dito sa negative ng ating battery dito sa taas, itong itim. Yan, so negative to negative, positive to positive. And then dito sa kanyang buntot mga idol, sa negative to. Ayan. So dito yan, okay? So hihinang lang natin to para matesting na natin kung goods yung ating BMS. Ayan mga idol, oh. So nahihinang na natin, no? So okay na. Ngayon tetesterin naman natin dito gamit ang ating multi-tester mga idol. Tetesterin natin ulit yan kung meron na tayong output. So kanina wala tayong output ng ating BMS kasi yung ating mga baterya ay nag-uunahan na, no, na pa-dead bat. So itong mga baterya nating bago ay goods na goods. So ay ine-expect natin dito na meron na tayong reading dito sa kanyang BMS, no. Testerin natin. Wala. So gagawin natin dyan, i-short natin konti. Wala pa rin. Dali lang. Try natin i-short dito sa kabila. So wala pa rin tayong output. Malamang sa malamang ito, deads na yung ating BMS. Dito sa baba meron na. Meron tayong reading dito sa baba, pero dito sa taas wala. Supposed to be na ito, meron tayong reading sa taas. Ayan, so kahit anong tester talaga natin dito mga idol, wala talaga. So ibig sabihin, parehas na sira yung baterya at saka BMS natin. So nag-order na tayo dito mga idol ng panibagong BMS. Ito ay 2S 10 ampere. Ayan, so pang 18650. So magkaiba ito dito sa dating nakalagay. Pero parehas din naman mga idol na BMS, no. Ayan. So mas malaki. Ito maliit. So itong ilalagay natin na bago, mas malaki. Ito yung kanyang code. Ayan. So huwag kayong mag-alala, ilalagay ko rin dun sa ating comment section or sa ating description yung mga links na ginamit natin dito, no. So ito panibagong connection na naman ulit natin. Ayan, no. So naihinang na natin mga idol. So ganito lang yung connection niya, halos parehas lang din. So dito sa BMS module natin, meron naman tayong guide dito, no, kung asan yung positive tsaka negative. So gaya nito, example natin, itong module natin, itong meron tayong ditong B positive, BM at saka B negative. So syempre yung B positive natin, connection yan dito sa positive line ng ating baterya. And then yung negative, syempre sa negative. Itong BM naman na nasa gitna, ayan, pupunta yan dito sa likod. So dito yan sa gitna. Okay? So tandaan nyo sa likod dyan. And then itong P negative at saka P positive, ito na yung ating output. Okay, so testerin natin. So meron tayong tester dito. Ayan. Testerin natin yung output natin kung meron na. Ayun, so meron ng output yung ating BMS. So ganun lang mga idol, no. So hindi kasi tayo basta-basta pwedeng magpalit ng BMS hanggat hindi tayo nakakapagpalit ng baterya. So bago natin ma-troubleshoot na may problema yung BMS na gamit natin or yung dating BMS, kailangan magpalit muna tayo ng baterya. Pwera lang naman kung na-check na natin yung baterya at goods naman yung kanyang voltage, ibig sabihin nun may problema talaga yung ating BMS, no. So dito kasi ang nangyari, upon checking natin, may mga voltage drop na yung mga baterya natin. So hindi na pare-pares yung kanyang voltage. So ang inisip ko naman, baka nag-cut lang yung BMS, so baka goods pa, no. So nung nagpalit na tayo, wala pa ring output sa ating BMS, ibig sabihin may problema rin yung ating BMS. So ganun lang mga idol yung ayos ng mga ganitong klaseng baterya. So eto naman mura lang tong BMS mga idol. Etong battery lang naman ang medyo may kamahalan kasi branded yung ating battery at saka mas mataas yung
capacity ng ating battery. Unlike dun sa dati nakalagay dito mga idol ay mababa yung capacity ng battery. So ito mas mataas. Kaya medyo may kamahalan. Nasa 100 plus ata I think yung price nitong ganitong battery. Pero sulit naman. At least mas matagal ulit siyang magagamit at mas matagal yung kanyang pag-andar kasi mas mataas yung capacity nito at saka true rated. Ayan. Okay. So ite-testing na lang natin dito sa ating solar electric fan. Ayan. So fully charged naman yung ating battery. So expect ko dito gagana kagad to ng walang solar panel. So sasaksak lang naman natin siya dito. And then i-on natin. Number 3. Ayan. So, gumagana na mga idol. See? Ayan. So, siguradong matutuwa na naman yung client natin dito kasi gumana na naman yung kanyang solar electric fan. Stig to number 1. Number 2. Number 3. Ayan. So, okay na mga idol. So, ganun lang kadali yung pag-ayos ng ganitong klaseng solar electric fan. Okay? So kapag hindi na gumagana ng gabi without solar panel, ibig sabihin may problema na yung inyong battery or BMS. So sana may natutunan kayo dito sa ating video mga idol. Sa mga hindi pa po nakapag-like or subscribe, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated dito sa ating mga DIY videos. Okay? So yun lang. Thank you mga idol.